Anong ginawa mo sa marka sa aking palad? Bakit ito bigla naglaho? Hindi ba't iyon naman ang gusto mo, Diwata at Hatoro? Lalo't kinasusuklaman mo naman yung dinadala mo. Ginamit ko ang aking kapangyarihan upang bawiin yung dinadala mo. Para maging masaya ka na. Buti alam mo yan, no? Alam mo, dyan sa ugali mong yan, di ka talaga magkakaanak. At hindi magbubuang ang kalapastanganan mo. At lalo hindi ako papayag na isilang mo isang sanggol na kinasusuklaman mo, gaya ko! Kaya umalis na kayo bago ko pa kayo masaktan! Kira, tayo na. Nakuha ko ng sagot na hinahanap ko. Tayo na. Alam mo, kung meron lang akong powers pa, napulbos na kita ngayon. Kira, tayo na. Tayo na. At lagi niyong tatandaan na habang buhay na kayo nakatali sa akin at kahit kailan ay hindi niyo ako matatakasan. Mga sangre, buti na naligtas kayo. Ano nangyari? Hindi po namin sila inabutan. Pero nakita po namin sa labas sa mga alagad ni Gargan. Salamat na lamang ang tambabalot ng enkantasyon ng buong bahay na ito. Nasaan po si Kami? Hawak ko po ba natin siya? Nababalot pa rin siya sa kapangyarihan ni Flamara. Nandun siya sa kwarto. Lagi ko siyang sinisilip-silip. At saka alam kong gutom na rin kayo. Paghahanda ko muna kayo ng makakain. Sundan niyo na lang ako. Pagkakain na kayo. Pinahanga mo ako, Dea. Salamat, Kosa. At mas pinili mo ang ating tungkulin kaysa sa iyong Ada. Ngunit hindi ko siya nawasa. Hindi na yun mahalaga, Dea. Ang higit na kahanga-hanga ay malinaw na sa'yo na isa siyang kaaway. Avisala Eshmadea. Salamat sa inyong lahat. Papaslangin mong sarili mong Ada. Hindi ba't ikaw na rin naman ang nagsabi na hindi mo na ako kinikilala? Nasaktan si Olgana ng mga sangre. Siyang tunay, Panginoon. At sarili naming anak ang may gawa nito. Panginoon, hingi sana kami ng isa pang pagkakataon. Nais ko pong humingi ng mas makapangyarihang armas. Handogan niyo kami laban sa mga sangre. Si Buros, Azulan, Mira, sila ay aking mga napaslang. Nais kong ipagiganti si Olgana. Kung ganun, may isang malakas na sandatang batid ko ay naririto sa mundo ng mga mortal. Saan ito matatagpuan? Sabihin niyo lang sa akin at ito'y pupuntahan.
Hindi ka ba talaga kakain, Tera? Hapunan na. Di po ako nagugutom, sir. Namimiss mo talaga si Mona, no? Sobra, sir. Siya po ang nagpalaki sa akin. Siya po ang naging gabay ko. Siya po ang naging mga magulang ko. Siya po yung naging best friend ko hanggang sa tumanda ako. Tsaka, sir, saksi po ako sa mga naging sakripisyo nila para lang po palakihin ako. Alam mo, Tera, bihira yung mga katulad mong tumatanaw pa ng utang na loob. Alam mo, tandaan mo to. Ang pinakamagandang pwede mo isukli sa mga kabutihan na ginawa ng nanay mo na mo ay yung mabuhay ka ng maayos at ng may dangal. Yan din po ang palagi niyang payo sa akin noon. Kaya pala maayos ang pagpapalaki sa'yo. Sige na, Tera. Huwag mo nang hayaan, kainin ka ng lungkot. Alam mo, yung mga katulad ng nanay Mona mo, eh lagi lang natin yung kasama sa buhay. Sa bawat hakbang natin, sa bawat pipiliin nating desisyon, nandyan sila lagi. Para ding hindi namatay ang nanay Mona mo. Kasi nandyan siya. Sa kaluluwa at sa puso mo. Lagi ko po tatandaan yan. Maraming salamat po, sir. Si Mitena, kung siya'y iyong makita, tiyakin na maramdaman niya ang suklam ng lahat. Iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihinang katarungan ng mga engkantado. Sa ngalan ng Harad ng Lireo, ikaw ay aming dinarakip. Sumama ka sa amin ng payapa upang hindi na malagdagan pa ang iyong parusa. Ano nangyari po sa'yo? Nanaginip ka po ba ng masama? Napanaginipan ko si Tera. Kinakailangan niya ng ating tulong. Bakit niyo siya dinala sa akin? Hindi ba't malinaw ang aking utos? Nagpakita na sa akin si Hagor. Nagsisinungaling ka na naman. Mapapatunayan niyo yun, Harale, na kapag ikaw ay nakipag-usap sa batis ng katotohanan. Hindi na may tuturing na banal si Akil mula ng paslang ito si Emre.